Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Tumingin si Haram sa kanya at pasigaw na sinabing hindi yun tama, inuutusan siyang tigilan ang pagbuhos ng mana sa sandata. Simple lang na sumagot si Turan ng sige po at pinigil ang kanyang enerhiya. Lumapit si Haram at sinimulang ayusin ng mano-mano ang postura ni Turan. Inutusan niya itong ilagay ang mas maraming bigat sa unahang paa at idiin ito upang ang lupa ang sumalo sa puwersa ng tama. Sinabi rin niyang masyadong tumataas ang siko nito at binalaan siyang sa ganoong kainang siko. Hindi niya malalabanan ang bigat ng espada. Dagdag pa niya, sa ganitong paraan ay mabubutas ang kanyang hita ng kalaban. Inutusan niya si Turan na itaas ang braso at huwag magtakda ng sariling limitasyon. Sumagot si Turan, opo. Tumango si Haram at sinabing ayos yun, saka iniutos ang 10 ulit pa. Pinayuhan din niya itong huwag pigilan ang paghinga at sa halip ay ituon ito diretso sa mga kalamnan. Napansin ng veteranong gwardya na mahusay na sisidlan si Turan, at kung maaari, kailangan niyang maglaan ng oras upang lubusang hubugin ang katawang yun. Ipinahayag ni Haram na ang mana ay simpleng panlabas na pakulo lamang. Ayon sa kanya, nagkakamali ang mga mangkukulam sa pag-aakalang sapat na ang kanilang pisikal na kakayahan, ngunit iyon ay minimum lang ng kayang gawin ng katawan. Ipinaliwanag niya kay Turan na ang isang maayos na sinanay na katawan ay kayang durugin ang larangan ng labanan kahit walang mana, at iginiit na kailangan niyang maunawaan ang pagkakaibang iyon. Hingal na hingal si Turan sa pagod at sinabing tatandaan niya iyon. Biglang napalingon si Turan nang bumukas ang mabibigat na pinto ng templo at nakita ang ina ni Aziz na pumasok. Malalim siyang yumuko at humingi ng tawad, sinabing nakagawa siya ng hindi mapapatawad na pagkakamali sa kanilang tagapagligtas. Nanatiling kalmado si Turan at iminungkahing siya ang dapat humingi ng paumanhin, iniisip na ligtas naman ang dalaga. Bilang panauhin, hindi raw naging angkop ang kanyang asal. Ipinaliwanag ng pinuno ng pamilyang Burke na nais magbigay ni Mesa ng formal na paghingi ng tawad, at tinanong kung may oras siya. Kalaunan, natagpuan ni Turan ang sarili na nag-iisa kasama si Mesa sa isang marangyang silid. Nakatayo ito sa tabi ng malaking bintana at sinabing magulo ang sitwasyon, narinig niyang naipit si Turan sa templo dahil sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa abalang dulot nito. Lumapit si Turan at sinabing kinakailangan yon, at nagpapasalamat siya na ligtas ito. Tinignan siya ni Mesa at nagtanong tungkol sa mahikang ginamit niya kahapon, partikular ang nagpapabulok sa mga hayop, at kung yun ba ay isang lihim na bloodline magic. Sinabi niyang napakataas ng konsumo ng mana nito at tinanong kung nagsinungaling siya tungkol dito. Sumagot si Turan ng hindi at ipinaliwanag na kung mauunawaan niya ang prinsipyo nito, madali rin niya itong magagamit. Bahagyang humuni si Mesa at nagsabing mukhang hindi niya yun ituturo ng libre, ngunit kung hindi niya ilalantad ang paraan. Walang patunay na hindi yun bloodline magic. Ipinahayag ni Turan na wala naman sa kanya kung siya manalo o hindi. Mukhang naguluhan siya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sinasabing kung dito lang matatapos ang lahat, mapapahiya siya bilang prinsesa ng Arabian. Nag-alok siya ng kasunduan, kung ibubunyag ni Turan ang lihim ng mahikang yon, tuturuan niya naman siya ng isa sa mga lihim na sining ng Arabian bilang kapalit. Ngumiti si Turan at sinabing wala siyang tutol doon. Sinimulan niyang ipaliwanag ang lohika, na ang ugat nito ay bio-enhancement magic. Tinanong niya kung gumamit siya ng mga microorganismong hindi nakikita ng mata, at kinumpirma niyang tama iyon. Labis siyang nagulat at napagtanto kung bakit napakataas ng kahusayan nito, dahil hindi niya isinasaalang-alang ang mga nakatagong salik na iyon. Napabuntong hininga siya sa inis at inamin na siya ang natalo. Bagaman nagtagumpay siya sa huli ng kanilang tunggalian, ginawa niya yon sa pamamagitan ng hilaw na puwersa. Iminungkahi ni Turan na isinama na niya yon sa kanilang pustahan, ngunit iginiit ni Mesa na hindi yun tama. Ayon sa kanya, kapag usapin ng husay sa mahika, hindi isinasama ang walang habas na pagbuhos ng mana. Medyo nahihiya. Hiniling niya kung maaari bang sabihin ni Turan kay Aziz na tabla lang ang laban, dahil ayaw niyang magyabang si Aziz sa panalo. Naunawaan yun ni Turan. Pagkatapos, nagpasya siyang ibigay ang kabayaran at kumuha ng suklay. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagkuskus sa isang bagay at ipinaliwanag na kapag nagkikiskisan ang mga bagay, nagkakaroon sila ng atraksyon sa isa't isa.
Tumingin siya kay Turan ng may kumpiyansa at magsisimula pa sanang magpaliwanag kung bakit, ngunit inunahan siya nito at sinabing iyon ay static electricity. Tuluyang natulala siya sa gulat at tinanong kung alam na niya iyon, at kinumpirma ni Turan na oo. Mahina siyang nagbulong na ang kaalamang iyon ay itinuturing na isa sa kanilang malalalim na secret arts, at sinabi kay Turan na pag-iisipan pa niya kung paano siya babayaran dahil kailangan muna niyang malaman kung ano ang hindi pa niya alam. Iminungkahi niya na hanggat wala pa siyang maisip na sapat na kabayaran, magsanay na lang silang magkasama mula ngayon. Mabilis niyang idinagdag na ginagawa lang niya yun para mabayaran ang utang at hindi dahil kailangan niya ang presensya nito. Ngumiti ng magaan si Turan at pumayag, at iminungkahi na simula bukas ay magkita sila sa hardin tuwing gabi. Lumipat ang tagpo sa isang napakalaking bulwagang kainan na puno ng napakaraming masasarap na pagkain. Sinabi ng ina ni Aziz na hindi ganoon karami ang handa, ngunit pinakiusapan siyang kumain ng mabuti. Tinignan ni Aziz ang hapag at nagtanong kung bakit ganoon karangya ang paghahanda, sinasabing kahit sa kanyang kaarawan ay hindi niya ito nakita, at kung may makakita nito ay iisiping dumalaw mismo ang Panginoon ng Arabian. Sinaway siya ng kanyang ina. Tinignan ni Turan ang hapag at napansing hindi ito pangkaraniwang pagkain. Bumaling muli ang pinuno ng sambahayan kay Turan at ibinalik ang usapan nila kanina. Tinanong niya kung totoo bang nangako ang kanyang anak ng isang makapangyarihang kagamitang mahika bilang kapalit ng kanyang buhay. Kinumpirma ni Turan na yun ay totoo. Tinanong ng ina kung may partikular bang nasa isip si Turan. Sumagot siya na nais niya ng isang bagay na makakatulong sa depensa. Ipinaliwanag niyang bagamat madali ang manakit gamit ang mahika, mahirap naman ang ipagtanggol ang sarili, at kung maaari ay kaya nitong protektahan laban sa mga biglaang pag-atake. Sinabi ng ina na nakagawa na siya ng mga katulad na bagay noon kaya hindi ito magiging mahirap, ngunit wala raw silang agad na maibibigay sa ngayon. Nagsalita si Aziz at nagtanong kung maaari siyang gumawa ng gamit para kay Turan, ngunit pinagsabihan siya ng ina na kung balak lang niyang dungisan ang dangal ng Hausberg ay tumigil na siya. Itinaas naman ni Milo, ang kapatid ni Aziz, ang kanyang kamay at sinabing siya na ang gagawa, dahil katatapos lang niya ng isang komisyon mula sa pangunahing sambahayan at may oras siya. Tinanong ng ina kung paano niya ito gagawin. Ipinaliwanag ni Milo na para sa depensa laban sa biglaang pag-atake, mas mabuti kung isang bagay na laging madadala ni Turan. Lalagyan niya ng mana ang alahas tulad ng singsing, hakaw, o kwintas upang makalikha ng kakayahang humugot ng depensibong kapangyarihan ng isang guardian bloodline. Sinabi ng ina na katanggap-tanggap yun at tinanong ang oras ng paggawa. Sumagot si Milo, 1 buwan. Binanggit ng ina na bagamat hindi maganda para sa magulang ang magyabang tungkol sa anak, si Milo ay isa ng bihasang mangkukulam at hindi nalalayo sa kanyang kakayahan. Napagtanto ni Turan ang bigat ng regalong yun, iniisip na ang isang magic tool na ginawa ng head wizard ng isang sambahayan ng mga enchanter sa loob ng isang buong buwan ay tila sobra na. Nagsalita siya at nagpahayag ng pasasalamat ngunit nag-aalinlangan kung hindi ba yun labis. Tinanong ng ina kung labis ba yun, saka sinabing ibig bang sabihin ay ganoon lang kababa ang halaga ng buhay ng kanyang anak. Hindi raw yun labis kahit kaunti. Pagkatapos, inutusan niya si Turan na manatili bilang panauhin sa kanilang bahay sa loob ng susunod na 1 buwan at maging komportable na parang sariling tahanan. Kinaumagahan, naglakad sina Turan at Aziz sa mataong mga lansangan ng Zovalan. Napansin ni Aziz na tila nagustuhan ng husto ng kanyang ina si Turan. Inamin niyang marami siyang naikwento tungkol kay Turan bago matulog, kabilang ang kanyang talento at ang katotohanang hindi nito pinapabayaan ang pagsasanay. Ibinunyag niyang sa simula ay balak siyang maliitin ng kanyang ina bilang isang palaboy na maharlika na walang sandigan, ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Napansin ni Turan na parang sinusubukan siyang hikayatin na sumali sa kanilang sambahayan. Kinumpirma ito ni Aziz at ipinaliwanag na mapagbigay ang kanyang ina, pinapabaon sa utang ang mga tao, at pagkatapos ay nagpapakilala ng isang magandang dalaga bilang tukso. Binanggit niyang may ilang matatanda sa kanilang sambahayan na sumali sa ganoong paraan. Sinabi ni Turan na nakakabahala yon. Sinabihan siya ni Aziz na huwag mag-alala at sinabi na ang magic tool ay isa lamang paraan upang makakuha ng pabor. Tiniyak niya kay Turan na hindi siya pipilitin sa kasal kahit gustuhin pa niya ang magic tool. At sinabing hindi naman ganoon kababa ang asal ng kanyang ina.
Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang plano ni Turan sa natitirang bahagi ng araw. Ipinaliwanag ni Turan na nangako siyang magsasanay kasama si Lady Misa sa gabi at tinanong kung may problema ba. Gabi pa, sagot ni Aziz, sinasabing marami pang oras bago yun. Hinila niya si Turan papunta sa ibang lugar at sinabing samahan na lang siya sa pag-iikot. Nangako siyang kahit hindi ito ang kabisera, maraming pwedeng ma-enjoy sa Zovalan. Nagbiro pa siya kung balak lang ba ni Turan magkulong sa isang sulok para magprakti ng mahika sa araw na tulad nito. Inamin ni Turan na oo. Iyon nga sana ang gagawin niya. Sinabi ni Aziz, maikli lang ang buhay para hindi ito i-enjoy, kaibigan, at hinila siya. Dinala niya si Turan sa isang casino na may mga roulette table at card games, pero tumanggi si Turan. Pagkatapos, pumunta sila sa isang masiglang bar para uminom, ngunit tumanggi pa rin siya. Naglibot sila sa pamilihan ng lungsod, at biglang huminto si Turan at tumitig sa mga poster sa pader. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat habang tinitignan ang iginuhit na mukha at naalala si Kaern. Tinanong niya ang sarili kung maaari bang yun nga si Kaern. Pagkatapos noon, nanood sila ng isang dula kung saan nagbabanggaan ang mga espada habang isinasalaysay ang kwento. Taong 2175 nang pumasok ang mga mandirigma ng Arabian sa disyertong puno ng mga demonyo, at may isang kabalyero na nagngangalang Kaern na tinalo ang kalaban sa tulong ng Diyos matapos ang matinding labanan. Nagpalakpakan sina Turan at Aziz sa dulo. Tinanong ni Aziz kung sulit ba itong panoorin, at sumagot si Turan na napakaganda nito. Naalala niya si Kaern na nagsasabing isa lamang siyang karaniwang kabalyero, at naisip niyang walang kapantay ang kanyang kababang loob. Nangako siya sa sarili na balang araw, kapag nagkita sila ni Kaern, tatanungin niya kung totoo nga ba ang kwentong yun. Kinaumagahan, pagmulat ni Turan ay nakita niyang nakatitig si Haram sa kanya. Tinanong ni Haram kung nakapagpahinga ba ng maayos ang kanyang katawan. Sumagot si Turan ng oo at tinanong kung ano ang pakay nito. Sinabi ni Haram na napansin niya kahapon na napakaganda ng sisidlan ni Turan. Ipinahayag niyang oras na para patigasin ito at inutusan siyang sumunod. Tinanong ni Turan kung magsasanay ba sila, at sinabi ni Haram na hindi lumalakas ang katawan sa paghiga lang kundi sa pamamagitan ng paghuhubog dito. Tinanong niya kung ayaw ba ni Turan, at pumayag naman si Turan. Iniisip na mas marami siyang makukuha roon kaysa sa basta paglilibang. Biglang pumasok si Aziz sa silid, sumisigaw ng pangalan ni Turan at sinasabing may napakagandang palabas ngayon. Nang makita niya ang kanyang tiyuhing si Haram Burke, nagulat siya. Tumingin si Haram sa kanya at sinabing pupunta sila sa pagsasanay. Sinabi niyang kailangan ding hubugin ni Aziz ang mahina nitong katawan at tinanong kung sasama ito. Ngunit umatras si Aziz na may takot sa mukha at nagsinungaling na kagagaling lang niya sa labas at hindi pa nakakabawi. Agad siyang tumakbo palayo. Pinanood siya ni Turan at nagtaka kung bakit ganoon ang kilos niya. Ngunit agad niyang nalaman ang dahilan nang pilitin siyang sumailalim sa mabigat na pagbubuhat. Nakatayo si Haram sa ibabaw niya habang ginagawa ni Turan ang push-ups na may mabibigat na metal plate. Tinanong siya ni Haram kung hindi ba niya naririnig ang sigaw ng kanyang katawan at inutusan pa siyang magdagdag ng isa pang ulit. Napadaing si Turan sa matinding sakit. Pinagsabihan siya ni Haram, sinasabing kung susuko siya sa ganito kaliit na sakit, ibig sabihin ay nangingibabaw ang kahinaan ng kanyang katawan sa kanyang isipan. Inutusan siya ng huling ulit habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Sa wakas, sinabi ni Haram na sapat na yun at pinatigil na siya. Bumagsak si Turan sa sahig, hingal na hingal. Tinanong ni Haram kung nakakapagod ba, at hingal na sumagot si Turan ng oo. Sinabi ni Haram na maswerte siya dahil bilang isang wizard, sapat na ang isang beses na ganitong pagsasanay. Nagtaka si Turan kung iba ba kapag hindi wizard. Ipinaliwanag ni Haram na ang karaniwang katawan ay muling humihina paglipas ng panahon kahit na nahubog na ito minsan, kaya kailangan ng tuloy-tuloy na pagsubok upang mapanatili ito. Ngunit ang mga wizard ay may mana na nagpapanatili ng kanilang katawan sa pinakamainam na kondisyon, kaya kapag nahubog na parang bakal, hindi na ito basta humihina. Ngumiti siya kay Turan at sinabing siguradong lubos na itong nakapagpahinga ngayon. Napatingin si Turan sa kanya ng gulat at susubukang sabihing pagod pa rin siya. Ngunit nagdilim ang ekspresyon ni Haram at sinabing alam niyang hindi nagsisinungaling ang katawan ni Turan.
Sumigaw siya na sapat na ang pahinga nito at ngayon ay tuturuan na niya ito ng pakikipaglaban gamit ang mga sandata. Napasigaw si Turan sa pagod habang lalo pang tumindi ang pagsasanay. Ang mga sumunod na araw sa Hausberg ay tunay na naging makabuluhan. Maaga siyang nagigising upang magsanay kasama si Haram sa isang espesyal na lugar kung saan nagiging ilang ulit na mas mabigat ang katawan kaysa karaniwan, isang maling galaw lang at para kang ililibing sa sahig. Sa gabi naman, bumabalik siya sa mansyon upang ulitin ang pagsasanay sa mahika kasama si Misa. Ipinakita nito kung paano gamitin ang alitan ng mga daliri upang makalikha ng kuryente. Habang kumikislap ang gintong kidlat sa pagitan ng kanyang mga kamay. At hindi niya namalayan, lumipas na ang 3 linggo. Sinubukan ni Tura na magpakawala ng kidlat patungo sa target, ngunit pamaalya ito. Pinanood siya ni Misa mula sa likod at napansin na mas nahihirapan siya kaysa inaasahan. Ngumiti si Turan at sinabing dahil hindi siya taga-Arabian. Inamin ni Misa na nahihirapan din siyang tumulong dahil hindi niya naisip na gamitin ang mahikang kidlat sa ganoong paraan. Tinanong niya kung hindi ba tatama yun basta ipinutok. Ngunit ipinaliwanag ni Turan na mas mahirap yun kaysa sa inaakala. Biglang may sumigaw ng Lady Misa, at may lalaking lumapit sa kanila. Tinignan ng lalaki si Turan at tinanong kung sino siya. Malamig na tumingin si Misa sa lalaki at sinabing wala itong pakialam, at tinanong kung ano ang pakay nito. Ipinaalala niya na sinabi na niya sa pangunahing sambahayan na huwag siyang lapitan habang siya ay nagpapagaling. Ibinunyag ng lalaki na ipinapatawag siya ng patriarka. Tinanong niya kung ano yun at pinagsabihang magsalita agad. Binal ang maghanda sa parusa kung walang kabuluhan ang dahilan. Inilahad ng kabalyero ang emerhensya, malawakang nananalasa ang mga Dark Elf sa timog. Iniulat niyang 3 lungsod na ang bumagsak, at bubuo ang pangunahing sambahayan ng isang puwersang pang-ekspedisyon.